Kailan ka dapat sumuko? Kailan ka dapat mag-give up? Alam mo, sasabihin mo sa akin, "Brother Bo, parang bago yung mensahe mo, eh." Kasi naririnig ka lagi na sinasabi mo, "Don't give up!" Eh, totoo naman yun. Gusto mo ba maging successful sa buhay mo, ha? Sa relationship, sa career, sa negosyo, pati sa spiritual life. Ay, kailangan mo ng endurance. Kailangan mo talagang never give up. Kaya lang, eto makinig ka. May mga pagkakataon kailangan mong mag-give up para maka-move on. Baka may mga relationships mo na dead end na. Kumakapit ka pa rin sa isang patay na bagay, hindi tuloy dumadating yung bagong binibigay ng Panginoon. O baka meron kang trabaho na dead end, pero kapit ka ng kapit, baka kailangan may bagong kailangan mangyari sa buhay mo. O meron kang addiction, kasi doon nanggagaling yung saya mo. Pero dapat tanggalin mo na para may bagong mangyari sa buhay mo, kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, kailan ka dapat mag-give up? Makinig ka at mabless. May kwento ako sa iyo. Merong dun sa isang yung may karera, yung mga kabayo. Ang pangalan niya si Jim, nanonood siya. Tapos may nakita siyang hindi pa niya nakita na buong buhay niya. Bago mag-start yung race, may pare. Oo, may pare na dumating. Tapos pumunta siya sa yung kabayo number 5. Ha? Tapos, ayan, winisikan ng holy water. Tapos pinatong niya yung kamay niya sa ulo ng kabayo, prinay over. Abay, ano kaya mangyayari? Sinabi ni Jim. Ayan na, nung nag-start yung race, ay nako, yung horse number 5 talagang halos tumalon sa gate, tapos siya yung nauna, nanalo. Si horse number 5. Grabe, ang galing. Oh, tapos second race. Uy, dumating ulit yung pare. Ay, lumapit ngayon sa horse number 4. Tapos, binisika ng holy water, prinay over. Alam mo, nung nag-start yung race, grabe, ang galing-galing ng horse number 4, ang bilis-bilis, nanalo. Sinabi ni Jim, "Ha! Alam ko nang gagawin ko." O ito na, bago nag-start yung race, dumating na naman yung pare. Lumapit sa horse number 3 naman. Winisika ng holy water, prinay over. Ay nako, tumakbo si Jim pumunta. Tapos yung talagang binet niya, yung buong life savings niya, lahat ng pera niya, pinusta niya. Ayan na. Tapos balik siya sa race. Excited si Jim. Yes, yes. Alam mo, nung nag-start na yung race, horse number 3, hindi tumakbo. Ay nako, mahinang-mahina lumabas sa gate, tapos bumagsak, tapos namatay. Iyak ng iyak si Jim. Talagang, ano ba yun? Hinanap niya yung pare. Tapos sinabi niya sa pare, "Father, anong nangyari? Ba't ganon? Yung dalawang race, yung blines mo na kabayo, tumakbo, nanalo, pero yung pangatlo, namatay. Bakit ganon?" Sinabi ng pare kay Jim, "Katoliko ka ba?" Sinabi ni Jim, "Hindi." Kaya pala hindi mo alam ang kaibahan ng blessing sa last rites. Kasi yung ginawa ko sa pangatlong horse number 3, mamamatay na yun, eh. Binigyan ko ng last rites, sacrament of the last rites. Alam mo, may mga bagay sa buhay natin, imbes na humingi tayo ng blessing, kailangan burial ang hingin natin. May mga bagay-bagay na dead end na, kailangan ng tapusin para may bagong mangyari sa buhay niyo. Alam mo, meron akong isa pang kwento. May pelikula akong pinanood, yung mama nag-hiking sa isang lugar, kaya lang dun sa isang butas na pinasok niya, mga kuweba-kuweba, biglang gumalaw yung isang malaking bato, na-trap yung kamay niya. Ay naku, hindi siya makalabas-labas kung maski anong gawin niya. Alam mo, mamamatay siya dapat dun. Kasi walang tao, hindi alam. Alam mo, meron siyang ginawa na grabe. Nasa pelikula yun. Hinati niya, amputate. Gamit niya yung kutsilyong maliit. Grabe yun. Pero alam mo, dahil doon, nakatakas siya, nabuhay siya.
no? Many miles away, duguan to, pero nabuhay siya, in other words. May mga bagay-bagay sa buhay mo kailangan cut clean. Baka meron kang trap ka sa isang abusive relationship ngayon. Tapos kapit ka ng kapit. Kasi akala mo nandun manggagaling, baka magbago yung, alam mo, baka lang. Kailangan mag-move on ka na. Baka meron kang addiction. Sinisira yung buhay mo. Kailangan cut. Baka meron kang dead end na trabaho. No? Ilang taon ka nang nakatrap dyan. Baka kailangan i-cut mo na. Siguro hanap ka muna ng bago. Ha? Tumapang ka. Pag may naghihintay ng trabaho, ayan na. Pwede mong sabihin, sige, iiwan ko na to. There might be, bukas, pag-uusapan pa natin to. Ano mga bagay-bagay na kailangan kong tanungin sarili ko para malaman ko? Blessing ba ang kailangan kong hingin kay Lord o burial? Pag-usapan natin bukas yan. In the meantime, I want you to know that the gospel for the day is exactly that. Yung mga religious leaders during that time, attached to the past. Si Lord may ginagawa ng bago through Jesus. Hindi nila maiwan-iwan to. That's something we cannot do. We should not do. We need to accept the new things that God is doing in our lives. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, sabay-sabay, Lord, guide me. Give me discernment para malaman ko, Lord, kung I'm gonna cut and move on or I will still hold on. Guide and lead me. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Woo! That is so beautiful. Kaibigan, bukas pag-usapan pa natin. And yung mga nagwo-work sa inyong mga finances, you want to improve your finances, grow your finances. I'm a finance teacher and I'm giving a seminar on October 16. Smart Couples Game Plan for Financial Success. It doesn't have to be for couples only. It could be for single people who are preparing for that eventuality in their lives. In the description, there's a link. Click on that and find out more about it. God bless you. I will see you tomorrow.